Siguro yung mga batang may malay na, mga 4 years old and above. So, pwede silang i-guide ng parents nila. Kasi para sa lahat, kasi pwede yung parents, yung mga parents nila, lolo at lola, pero pang teenager din at yung mga bata na sa elementary at high school. So, yeah, hindi siya pang baby talaga na game, kundi pang mga bata na may muwang na. Yun yung ano. So, lahat ng mga bata, hindi sila makakalaro. But essentially, pwede pa rin sila mag-join kasi pwede kasama nila ang parents nila. At syempre, buong pamilya nandito, pwedeng maglaro, pwedeng mag-participate. Kaya para rin siya sa lahat. Okay. So, may nakikita po akong parang hole sa gilid. So, okay. Hindi po siya pulido. Kailang beses sa tingin mo, ilang beses siya pwedeng gamitin sa paglalaro? No, yung sa gilid is just basically a stand. And what matters is yung inside at yung playing area. It should actually stand like this. And yung playing area is very durable and stable. Pwede siyang pag-throw ng dice, hindi lalabas yung dice kahit anong throw mo sa kanya. So essentially, yung stand, okay lang kahit may butas siya kasi stand lang naman siya para makita nyo ng mas mabuti yung board, hindi katulad ng mga flat na board. So nakataas lang siya ng konti. So essentially, yung purpose niya ay pang pataas lang ng laruan. But essentially, important is yung board, which is nandito at nakikita mo yung details lahat. At meron siyang parang corner para hindi matapon yung dice at yung mga token. So, what is your target market for that toy? The target market is essentially for the whole family. Sa mga pamilya, gustong mag-bonding, gustong maglaro together na nakakalaro, mula bata, high school, college, hanggang matanda, pwede sila mag-get together dahil ang laro namin ay pang maramihan, simple lang, madaling tutunan, at isang magandang avenue para sa buong family na mag-get together and share good times together. So, basically, the kid is not your main target for that toy. Kung ang bata nasa department store na walang kasama ang ina, mapipili niya ang laruan yan. Well, definitely. Kasi yung mga bata ngayon, I think, ay matalino at gusto nila ng nacha-challenge. So, anything na gusto nilang may kasama, pwede nilang isama yung parents nila, pwede nilang isama yung mga kaibigan nila, may avenue sila to get together, para maglaro together, then definitely, I don't see any reason na hindi nila pipiliin yung laruan to dahil kung concerned sila na gusto nilang i-share yung fun times and happy moments kasama ng kanilang pamilya, then isa ito sa mga toy na pwedeng nilang piliin kaysa maglaro silang mag-isa. Okay, so what is the significance of that toy if the kid is going to play with that toy? The significance of this toy is essentially papahalaga ng pamilya, pagiging together, and taking care of the values of friendship, family, and just sharing good times together. So, this toy, the difference of that toy compared to the toy that makikita lang sa market natin. Well, the significance of this toy is essentially it is simplified. So, mas simple siya, mas madali para mas personal yung dating, yung token mo ay nakikita mo yung mukha. So, pwede mo i-personalize yung game tulad ng sarili mo. And I think lastly, just like any other toy, tsaka mga furniture, kung binigay mo yung puso mo at yung heart mo sa paggawa ng toy, mas ma-enjoy yun ng mga taong maglalaro sa'yo. Last question po. How are you going to describe your toys of quality? In terms of quality, this toy is made of carton, so I think yung magiging basis niya lang is handle with care. So kaya we recommend that with super careful handling, and I think kailangan natin turuan yung mga bata natin ngayon na to take care of their toys because hindi lang siya essentially kailangan maging durable, but I think they have to value the taking care of the things na whether it's durable or it's fragile, kailangan matutunan ng bata na i-take care yung toys nila. And if it's made of carton, it means it's fragile, then kailangan nilang pangalagaan yung kanilang toy. Classmates, paglilinaw.
May pagkakataon ang presenter na sabihin lahat ng gusto niyang sabihin tungkol sa kanyang laruan. Pagkatapos, ang kalaban ang siya namang magbibigay ng komento. Ng kung ano sa palagay niya ang hindi maganda at maganda sa ipiniresentang laruan. Pagkatapos, ang nagpresenta, i-defend niya ang laruan base sa komento ng kanyang kalaban. Okay. Maliwanag? Opo. Ano yan? So comments po at questions, no? Tama. Okay. Kasi, Comment lang. Nice one, Rex. Pati yan? Ikaw mo na. So, ano ang mga komento mo? comment, Sige. sorry po kuya. Comment ko lang, masyadong, ang konti lang yung kulay. Di ba po yung bata is masyadong, gusto nila maraming kulay para mas maano yung mind nila. And then, I think, hindi, kailangan mo nilang isipin kung paano lalaruin yan. Kasi kung ako yung bata, hindi ko maisip kung ano ang gagawin ko sa laruan yan. And then, yun po. Yun lang po. Rika? Okay. Sa sinabi ko noong una, ang laruan na to ay simple, personalized, at higit sa lahat, pwede sa lahat. Kaya, pwedeng bata at kasama yung mga kanilang mga ate, kuya, at mga parents para maglaro ito. And with that, pwedeng i-explain ng nakakatanda kung paano laruin ito. At dahil simple ito, pwede ito matutunan ng mga nakabata at pwede silang mag-participate all together. Pagdating naman sa kulay, I think merong mga 4 or 5 colors na nandito lahat-lahat kasama yung mga personalized items. So, hindi siya super colorful dahil brown yung base. But I think na-infuse naman namin yung karamihan kulay and hindi naman kailangan maging rainbow yung laruan para kaaya-aya sa mga bata. I think with enough splash of color, pwede sa lahat. But ito ay isang tool para mag-enjoy